Magandang gabi po. Ang hari o ang King of Pop, si Michael Jackson, patay na. Nag-cardiac arrest si Jackson sa kanyang bahay sa Los Angeles, California. Pero hanggang ngayon, hindi pa po natutukoy kung ano ang nagbunsod dito. Ang Amerika at ang maraming panig ng mundo ay nagluluksa sa mga sandaling ito sa pagkamatay ni Michael. Nakatutok si Jessica Soho. This is it. This is it. March 2009, excited na humarap si Michael Jackson sa kanyang fans sa London. Inanunsyo ang pinaka-inaabangan niyang comeback concert. Ang tickets sold out agad. Todo ensayo na nga raw si Michael para sa concert sa July 13. These will be my final show performances in London. This is the final curtain call. Pero wala ng concert na magaganap dahil pumanaw na ang King of Pop. Na-cardiac arrest si Michael sa kanyang bahay sa Los Angeles. Sinikap pa siyang i-revive ng kanyang personal doctor at ng paramedics bago tuluyang isinugod sa UCLA Medical Center. Mahigit 1 oras ding ni-revive sa ospital si Michael. Pero 2:26 p.m. sa LA o 5:26 ng umaga oras sa Manila, idiniklara na siyang patay. Malungkot itong kinumpirma ng kanyang kapatid na si Jermaine. My brother, the legendary King of Pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. It is believed he suffered cardiac arrest in his home. However, the cause of his death is unknown until results of the autopsy are known. Our family requests that the media please respect our privacy during this tough time. And may Allah be with you, Michael, always. It was absolutely devastating to us. We couldn't even form the words. He went into the other room, and then Jermaine came in, and the tears were streaming down Jermaine's eyes. Inatasan na ang LA robbery homicide detectives na mag-imbestiga. Kadalasan daw itong ginagawa sa isang high-profile personality, katulad ni Michael. Any seen evidence of foul play and the evidence of trauma, all of those things are taken a look at. Again, with anybody that would die suddenly, unexpectedly, we do this every single day. Mabilis kumalat sa internet ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay. Kaya agad dumagsa sa labas ng UCLA Medical Center ang kanyang fans. Marami hindi pa rin makapaniwala. I don't know what to believe right now. I heard he had a heart attack. I heard they brought him back. I heard they couldn't revive him. And I love him so much. And now he's gone. I can't believe that. You're not supposed to go. Ang iba pa, pilit sinariwa ang alaala ng kanilang idolo. Sumugod din ang mga Jackson fans sa labas ng Apollo Theater sa New York. Sa mismong theater na yun unang nag-perform ang 9 na taong gulang na si Michael noong 1969. We will memorialize him here, and I will be wherever he is to thank Michael Jackson for never forgetting us. Ang pagluluksa sa idolo, hindi lang sa Amerika, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Japan, mismong Chief Cabinet Secretary nagpahayag ng kalungkutan. Patunay lang kung gaano kasikat at kalawak ang impluwensya ng King of Pop. Sa Motown Records nagsimula ang child singing sensation na si Michael Jackson. Ang Motown founder na si Berry Gordy, labis ang panghihinayang. Itinuring na raw niya kasing anak si Michael. I was always concerned about his health. Even when people felt that he wasn't as sick as he really was, I was always telling him, take care of himself. Maging siya, umaasang bangungot lang ang pagkamatay ng pop superstar. It's just hard to realize that Michael Jackson is not here. Michael was and he will remain one of the greatest entertainers that ever lived. Ang King of Pop, si Michael Jackson, pumanaw sa edad na 50 anyos.
Pero ang kanyang musika mananatili sa ating mga alaala. Jessica Soho, nakatutok, 24 oras. Ang tinaguriang hari ng rock and roll, si Michael Jackson naman ang hari ng pop. Milyong-milyong kopya ng kanyang mga album ang bumenta at kahit sino, siguradong may kanta ni Michael Jackson na nagustuhan na. Wala na nga po ang King of Pop o hari ng pop, pero ang kanyang mga kanta siguradong patuloy na mapapakinggan at tatangkilikin ng mga susunod pang mga henerasyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nakabutan ko yan. Idol ko pa nga yan eh. Sinayaw mo ba yung mga sayaw niya? Oo, yung mga bitit, yung mga paganon-ganon. Mga paganon-ganon. Para sa lahat ng tao mula sa iba't ibang henerasyon o kahit anumang antas ng buhay, kilala si Michael Jackson. At bakit nga naman hindi? Mapalab song man o mga kantang nakakaindak, swak ang mga kanta ni Michael. At maliban sa pagkanta, marahil mas sinangaan ng mundo ang kanyang dance moves na siya lang ang may kaya. At talaga namang tinangkilik ng mga Pilipino ang mga kanta ni Michael. Sa music label niya sa Pilipinas na Sony BMG, nakadisplay ang ilang Platinum Awards. Ayon sa Sony, kahit matagal nang walang inilalabas sa bagong kanta ang King of Pop, hindi nawala sa mga music store ang kanyang mga album. At kahit nauso ng pamimirata, may bumibili pa rin sa mga ito. Timeless yung music niya, so it surpasses trends. So his albums have always been available in the market. Sa halos buong buhay niyang inilaan sa mundo ng musika, tinatayang umabot sa 750 million records ang kanyang nabenta sa buong mundo. Isa ito sa mga dahilan para kilalanin siya ng Guinness World Records bilang most successful entertainer of all time. At ang kanyang album na Thriller, ang biggest selling album of all time. Naturally, people will start buying again in memory of the artist. They want to keep his memory alive. So we see a spike in the sales of Michael Jackson albums. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ang ilan sa mga kababayan nating masugid at tagahanga ni Michael Jackson, may kanya-kanya silang pagpugay ngayong pumanaw na ang kanilang idolo. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa tindig at kilos, aakalain mong siya ang tinaguriang King of Pop na si Michael Jackson. Siya si Joseph Pamintuan. – 1983 pa nang idolihin ni Joseph si Jaco. Makalipas ang 26 na taon, hindi pa rin nawawala ang pagkahilig niya sa idolo. The only one, man. He's the ultimate, he's the greatest performer of all time. Ang suot ng jacket na bili pa noong 1983 nang sumikat ang kantang Thriller. Kanina lang nalaman ni Joseph na patay na si Jaco, kaya nakatutok siya sa telebisyon. Hindi nga siya makasagot ng tanungin ko kaugnay ng pagpanaw ng King of Pop. State of shock eh. Kinagiliwan din si Jaco ng mga Pinoy nang dumating siya sa bansa noong 1996. Isa sa mga reporter na nag-cover noon, ang kapuso nating si Susan Enriquez. Hindi makakalimutan ni Susan nang unang makita si Jaco dahil nakamayan pa niya ang idolo ng marami. Hindi ka na niya maririnig yung matatawag siya, Michael, gaganyan-ganyan ka lang. Ano yung ginawa mo para mapansin ka niya? Ay di sumigaw din ako ng Michael. Pero ibang sigaw din. Michael! Ganun talaga ako. Para yung umibabaw yung boses mo sa kanyang ganon. Lumingon naman siya. Michael! Ganyan talaga ako. Pati ang pagpunta ni Jaco sa Parañaque kung saan nag-donate para sa ospital, pinagkaguluhan ng mga tao. At talagang yung mga fans, basta alam ko nagbigay siya ng pera para doon sa ospital. Para, tulong yun? Oo, nagbigay siya ng tulong. Siyempre nakaka-touch naman yun na parang merong isang Michael Jackson na dumating sa Pilipinas para lang magbigay ng pondong ganon. Kaya bilang pagpupugay sa King of Pop, naging topic sa programa ni Susan at Arnel Ignacio sa DCWB ang pagkamatay nito. Nakakabilang buhay na si Michael Jackson. Kwento ni Arnel, talagang nakipagsiksikan siya na mag-concert si Jaco sa Pilipinas. Para sa kanya, walang makakapantay sa galing ni Jaco sa pagsasayaw, pagkanta at paglikha ng musika. At kung pag-uusapan ng performance, Kada isang step niyang gano'n nalalabas ito sa racket. Para pwede na mag-ending, opening pa lang.
Sulit ka na. Kahit patay na ang King of Pop, hindi mawawala ang kanyang tatak sa mundo ng musika at sa puso ng mga Pinoy na humahanga sa kanya. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Ibang panig ng mundo para magpalabas noong Disyembre ng taong 1996, nangyari ang pinakaabangan ng maraming Pilipino. Nagtanghal siya dito mismo sa Pilipinas. Personal po yung sinubaybayan ng kapuso nating si Igan, si Arnold Clavio, at narito po ang kanyang kwento. Pakita muna natin yung nangyari kagabi. 8:35 nagsimula. 2 hours. Ilang oras din kami nag-abang sa labas ng Ninoy Aquino International Airport para sa pagdating ng King of Pop na si Michael Jackson. Di may kakailang tagahanga ako ni Jackson pero kailangan pigilan ko ang aking damdamin para maging maayos ang aking report. Nang ihayag na ang kanyang pagdating, nagkagulo na sa aming paligid. Mahigpit ang kanyang seguridad, kaya laking gulat ko nang tumigil ang sinasakyan niyang van sa aking harapan at bigla siyang bumaba. Lalo pa akong di nakakilos nang naglakad siya papalapit sa akin at iniabot ang kanyang kamay na naka-gloves na puti. At tuluyan akong nawala sa sarili nang mahawakan ko na ang kanyang kamay. Nagsisigaw na ako sa tuwa dahil sa nangyari. Isang di malilimutang karanasan ang nangyari na tila kahapon lamang ko siya nakamayan. At sa balitang yumao na si Michael Jackson, isang masayang alaala ang kanyang iniwan sa akin. Ako naman Arnold Clavio, Nakatutok, 24 Oras. Ano nga ba mga yun po ang nangyari kay Michael Jackson bago siya binawian ng buhay? Yan ang tinutukan ni Ruth Cabal. Sa cardiac arrest, bigla ang humihinto ang pagtibok ng puso. Ayon sa mga doktor, karaniwang wala raw sintomas o anumang senyales ang isang taong maka-cardiac arrest, bagamat may ilang nakakaranas ng paninikip ng dibdib. Ang puso ay parang pump na nagko-contract at nagre-relax habang nagbobomba ng dugo sa iba't ibang organs. Magsisimula mo ng maging irregular ang pagtibok ng puso hanggang sa biglaan na itong huminto sa pagtibok. Lahat yun, hindi nasusupply ng dugo, which carries the oxygen and the different nutrients. So they go into what you call lactic acidosis. And all the organs, the organs fail. All this can happen in how fast? Oh, in 5 to 10 minutes. Pwede pa raw i-revive ang isang taong na cardiac arrest pero dapat sa loob lang ng 5 minuto dahil yun lang ang itatagal na walang oxygen ng utak. Habang wala sa ospital, may first aid daw na pwedeng gawin. You know, delivering a jolt into the chest, doing cardiac massage is very important to restore function. And you apply pressure, okay? But this deep and while also delivering a mouth-to-mouth, you know. Ayun yung CPR. CPR. Ayon kay Sibulo, high risk sa cardiac arrest ang mga lalaki edad 60 pataas, yung mga may hypertension o diabetes. Pwede ring maging dahilan ng cardiac arrest ang pag-inom ng gamot na pwedeng magdulot ng arrhythmia o irregular na pagtibok ng puso o kaya'y makasira ng heart muscles at ang stress. Well, stress has been implicated in what you call outpouring of catecholamines. Pag iyan dumami sa bloodstream, it can excite the heart too much. It can trigger irregular heartbeats. Ang cardiac arrest ay iba sa heart attack. Kung sa cardiac arrest humihinto ang pagtibok ng puso, sa heart attack may nabarahang artery sa puso. Tuloy pa rin ang pagtibok ng puso bagamat pwede na itong makasira sa heart muscle. Kung mahigit 40% ng arteries ng puso ang nabara, pwede itong mauwi sa cardiac arrest. Nasaksihan ng mundo ang pagbabago ng kulay ng balat noon ni Michael Jackson na halos pumuti na dahil daw ito sa sakit sa balat na vitiligo. Nagkakaroon ng mga patse-patse na kulay puti na described as parang chalky white. Merong antibodies yung pasyente na maaaring nagde-destroy dun sa tinatawag na melanocytes or pigment cells of the body. Yun ang nagbibigay kulay sa ating balat. Karaniwang namamana ang vitiligo. Pwede rin itong sintomas ng ibang sakit tulad ng hyper at hypothyroidism o diabetes. Pero ayon sa mga doktor, walang kinalaman ang vitiligo sa cardiac arrest ng singer. No direct correlation with any heart problems. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Michael Jackson po ay popular, mayaman, walang kapantay ang talento sa pagkanta at pagsayaw. Pero nabahiran po si Michael ng iba-ibang mga kontrobersya. Nandiyan po ang mga iskandalo na kanyang kinasangkutan.
mula sa kanyang itsura, kasarian, pati sa kasalukuyang katayuan niya sa buhay, nakatutok si Grace de la Peña. August 29, 1958, isinilang si Michael Joseph Jackson, pampito sa 9 na magkakapatid. Sa murang edad, nagpamala siya ng talento sa musika. 1960s nabuo ang Jackson 5, grupo nilang magkakapatid. Backup vocals nung umpisa, kalaunay naging lead singer si Michael. Sa kanilang matinis na boses at killer dance moves, sumikat ng gusto ang grupo. Kabilang sa hit songs nila ang Got to Be There, I'll Be There at Ben. Kalaunan naglunsad ng solo career si Michael. 1979, inirelease ang kanyang first solo album na Off the Wall, kung saan 4 na single ang nag-number 1 sa US Top 100, kabilang ang Don't Stop Till You Get Enough at Rock With You. Noong 1982, nirelease ni Jackson ang kinikilala ngayon bilang world's largest selling album of all time, ang Thriller. Doon nagmula ang hit singles na Beat It at Billie Jean. At hindi na nga napigilan ang kanyang pagsikat. Karamihan sa mga pinasikat niyang kanta, siya mismo ang sumulat. Naging tatak din ni Michael ang kanyang mga kakaibang suot at natatanging estilo sa pagsayaw. Nag-concert sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Tunay ngang siya ang King of Pop. Sa paglipas ng taon, kapansin-pansin ang pagbabago ng kanyang itsura. Unti-unti siyang pumuti at nag-iba ang hugis ng kanyang ilong. Sa isang TV, sinabi ni Jackson na mayroon siyang vitiligo, kaya siya pumuti. Isa itong sakit sa balat kung saan nawawala ang dark pigment. 1993, inakusahan si Michael ng pangmomolestya ng isang binatilyo. Sa gitna ng kontrobersya, naging sandala ni Michael si Liza Marie Presley, anak ng rock legend na si Elvis Presley. Nang matapos ang kaso sa isang out-of-court settlement noong 1994, nagpakasal silang dalawa. Pero nag-divorce din makalipas ang halos 2 taon. 1996, pinakasalan ni Michael ang kanyang pangalawang asawa, ang dermatology nurse na si Deborah Jean Rowe. Nagkaroon sila ng 2 anak, si Michael Joseph Jr. o mas kilala bilang Prince Michael at si Paris Michael Catherine. Nang mag-divorce sina Jackson at Rowe, napunta kay Michael ang full custody ng mga bata. 2002, nagkaroon ng pangatlong anak si Michael. Resulta raw ng artificial insemination sa isang di pinangalan ng babae. Naging kontrobersyal ang pagwagayway niya sa sanggol sa balkonahe ng isang hotel sa Germany. Kalaunan, nagsorry siya. Gusto lang naman daw niyang ipakilala sa publiko ang kanyang bunso. 2003, muling kinasuhan ng child molestation si Jackson. 2 taon pa ang lumipas bago nagsimula ang paglilitis. Sinubaybayan ito ng media. Sa gitna ng kontrobersya, nakausap ng GMA ang ilang Pinoy na nagtrabaho para kay Jackson. He's one of the nicest person you'll ever know in your life. Mabait yan si Michael. Although I think meron siyang sakit konti. June 2005, inilabas ang hatol sa King of Pop, Not Guilty. Matapos ang paglilitis sa Bahrain, naglagi si Jackson. Nagsimula na noon ang problema niya sa pera. Kabi-kabila ang kasong isinasampa sa kanya ng mga record producer at mga dating manager. Isinara na rin ang kanyang Neverland Ranch bilang pagtitipid. Ngayong 2009 sana ang pinakaabangang comeback ng King of Pop. Pero di na nga matutuloy dahil wala na siya. Grace de la Peña, Nakatutok, 24 Oras.